Pating na kayang sumakay ng yate? Pating na makikita sa ilog ng Taal? At pating na kayang lumunok ng tao? Ilan lang yan sa mga pating na makikita sa Pilipinas. Welcome back sa FTP channel. Uumpisahan natin ang listahan ng malalaking pating at number 1, Tony Nurse Shark. Madalas silang center of attention sa mga water parks at resorts. Kilala din sila bilang maamo at malapit sa mga turista. Sa dalas ng interaksyon ng tao at nurse shark, hindi nakakapagtaka na pwede rin itong mauwi sa aksidente. Sa video, mapapanood na kinagat ng nurse shark ang kamay ng babae. Mahina lang kasi ang mata ng mga nurse shark at minsan napagkakamalan nilang isda ang kamay ng tao. Sa isa pang video, makikita kung paano kinagat ng nurse shark ang nguso ng isang diver matapos niya itong halikan. Babae siguro yung pating kaya nagalit nang hinalikan siya ng walang abiso. Sa video log ng Pinoy YouTuber na si Bakasyon ni Juan, mapapanood kung paano kinagat ng isang nurse shark ang isang tourist sa Maldives. Makikita sa video na maliit lang ang kagat nila. Kung nakitan ka sa mga nurse shark, ewan ko na lang sa susunod na pating. Ito ang mga sand tiger shark. Itsura pa lang mukha na silang horror movie. Maaari nga nakita mo na ito in person. Sa kanilang nakakatakot na anyo, madalas silang laman ng mga aquarium sa Ocean Park. Ako din naka face to face ko na to sa Manila Ocean Park. Gaya ng sa video na ito sa aquarium sa bansang Dubai, mapapanood kung gaano katapang ang turista na humarap sa isang sand tiger shark. Mukhang isang maling galaw lang niya ay pwede na siyang pirapirasuhin ng sand tiger shark. Kung ako ang nasa pwesto niya, baka napaihina ako sa takot. Ayon sa mga shark expert, ang mga sand tiger shark ay mukha lang nakakatakot pero hindi sila mapanganib sa tao at kinikilala bilang non-threatening sa mga tao. Kung natakot ka sa ipin ng mga sand tiger shark, kikilabutan ka naman sa istoryang ito. Sila ang white-tip shark. Ayon sa isang oceanographer na si Jack Cousteau, sila ang pinakamapanganib na pating sa karagatan. Ito ang pating na responsable sa pagkamatay ng maraming shipwreck survivor. Mabilis daw kasi silang ma-attract sa ingay at vibration ng lumulubog na barko. Para kasi sa kanila, tunog ito ng libreng pagkain. Isa sa nakakapangilabot na storya ng shark attack ay ang USS Indianapolis noong 1945. 700 Amerikanong sundalo ang naiwang nagpalutang-lutang sa dagat ng Leyte matapos palubugin ng mga Hapon ang kanilang barko noong World War II. 4 na araw silang nakipaglaban para sa kanilang buhay bago sila na-rescue. Sa 700 sundalo na naiwan nagpalutang-lutang, 370 na lang sa kanila ang naabutang buhay. Ayon sa mga survivor, 150 sa kanilang kasamahan ang nilapa ng mga white tip. Ang aksidente ng USS Indianapolis na naganap sa dagat ng Leyte ay ang isa sa pinakamalaking maritime disaster sa kasaysayan ng Amerika. Kung kinilabutan ka sa istorya ng USS Indianapolis, marahil sa susunod na pating ay kakatakutan mong lumangoy sa ilog. Ito ang mga bull sharks. Makikita ito sa halos lahat ng karagatan ng Pilipinas. Kakaiba ito sa lahat dahil sa kakayahan nilang mabuhay sa ilog o freshwater. Alam mo ba na ang Taal River ay minsan ang naging tahanan ng mga bull sharks? Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung may natitira pa bang populasyon ng mga bull sharks sa Taal Lake dahil huling naitala ang kanilang presensya sa ilog noon pang 1911. Isinama ko ito sa listahan ng delikadong pating sa Pilipinas dahil sa likas nitong agresibong ugali. Tinawag silang bull shark dahil parang toro sila kung umatake at maikli lang ang pasensya nito sa mga tao. Pag nakakita ka nito sa ilog o dagat, malaki ang tsansa na makagat ka ng bull shark kesa sa anumang species ng pating. Kung sa tingin mo ligtas ka sa ere o loob ng yate, ito ang mga mako shark. Kaya kasi nilang tumalon sa ere sa taas na 30 feet. Dahil dyan, kadalasan silang lumalanding sa mga bangka gaya ng nasa video na ito. Kung natakot ka sa kanilang jumping ability, mas magugulat ka sa kanilang bilis lumangoy. Sila kasi ang tinuguriang fastest shark in the sea sa bilis na 45 miles per hour.
Walang panama ang tao sa mga pating na ito. Dahil sa lakas, bilis at laki ng mga mako shark, hindi ito mabilis ma-intimidate o matakot sa mga tao. Ang curiosity ng tao na lumapit sa mga mako shark ang nagtutulak sa kanila para umatake. Nagkakaroon lang naman ng madugong engkwentro ang mako shark at tao sa tuwing hindi nirirespeto ng mga divers ang privacy at teritoryo ng mga mako shark. Tiger shark. Isa ito sa pinakamalaking pating sa karagatan ng Pilipinas. Tinawag silang tiger shark dahil sa mga stripes na makikita sa kanilang tagiliran. May reputasyon ito bilang garbage eater dahil kinakain nila ang anumang bagay na makita nila sa dagat. Isa sila sa apex predator sa karagatan at paborito nilang kainin ang mga dolphin, dugong at pawikan. Dahil dyan umiiwas maski ang mga dolphin sa dagat ng maraming tiger shark. Mapanganib ang tiger shark sa mga tao lalo na sa mga beach goers. Kadalasan kasi silang namamataan na naghahanap ng makakain sa mabababaw na tubig. Maliban sa bull shark, ang mga tiger shark ang pangalawa sa pinakamaraming shark bite incident sa Pilipinas. At pag may nakita kang ganito sa dagat na pinaliliguan mo, I can safely say, get out of the water! Get out! Go back! Get out! Ang susunod sa listahan ay ang mga sikat sa mga scuba diver. Sila ang mga black tip shark. Maliit lang ito sa haba na 5 feet. Mukha silang mga baby shark kung itatabi mo sa mas malalaking pating. Dahil sa kanilang sukat at anyo, madalas silang laman ng mga ocean park. May kita ito sa mababaw at payak na dalampasigan ng Pilipinas. Dahil sa hilig nilang manirahan sa brackish water o yung medyo maputik na parte ng dagat, kadalasan silang napagkakamalang isda ang mga paa ng taong lumalangoy. Simula noong 2008, mayroon ng 43 recorded attack ang mga black tip sa tao. Halos lahat dito ay unprovoked o yung hindi naman sinasadya at naiwasan sana kung lumayulan tayo sa pating. Sa Florida, 16% ng mga shark attack ay attributed sa mga black tip shark. Merong theme park sa Dubai na may pangalang Atlantis the Palm kung saan mag-i-slide ka papasok ng salamin at makaka-face to face mo ang mga black tip shark. Ang scary pero sure ako exciting. Oh boy, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang takot ko sa lahi nito. Sila ang pamosong Great White Shark. Dahil sa kanila, naglipa na ang iba't ibang pelikula tungkol sa killer shark. Simula noon, binalot na ng takot ang imahinasyon ng mga tao. Tulad mo ba ako na kapag nasa dagat ay mas takot pa sa pating kesa malunod? May dahilan naman kung bakit tayo natatakot sa kanila dahil 30% ng shark attack ay naiuugnay sa lahi ng mga Great White. Noong 2018, may napadpad na Great White Shark sa dalampasigan ng di pa kulaw sa Aurora. Scary kasi kilala ang Aurora bilang hotspot ng mga surfer. Kahit nakakatakot sila pagmasdan, maraming mga eksperto ang nagpapatunay na hindi sila mapanganib sa tao. Patunay ang video na ito kung saan mapayapang lumalangoy ang diver sa tabi ng isang 20-foot shark na si Deep Blue sa Mexico. Sa karagatan ng Pilipinas, isa sila sa pinakamagaling na predator. Sila ang mga hammerhead shark. Ang hugis ng kanilang ulo ay natatangi sa lahat ng pating dahil sa lapad at haba nito na maihahambing sa martilyo. Nagtataglay kasi ito ng pinakamalakas na sensory organ. Ang kanilang malapad na mukha ay nababalot ng sensory na tinatawag na ampullae of Lorenzini. Dahil dito, mabilis nilang nararamdaman ang anumang pagbabago sa tubig, gaya na lang ng paggalaw ng isda o paglangoy ng tao. Kahit madilim ang tubig, mabilis nilang nararamdaman ang electric pulses ng mga isda at tao, gaya nitong nasa video. Dahil sa kanyang sixth sense, kahit magtago ang pagi sa ilalim ng buhangin, mabilis pa rin siyang nadidetect ng hammerhead shark. Dahil sa laki nila, hindi ito mabilis mailang sa mga tao at simula 2011, meron ng 34 kaso ng pag-atake ng hammerhead sa mga tao. Noong bata pa ako,
Pinagyayabang ko sa mga kaklase ko na meron akong alagang hammerhead shark sa aquarium na binili pa ng nanay ko. Later on ko na lang napag-alaman na isa pala itong hito pag lumaki. Hammerhead kasi ang tawag dito sa pet shop. Mapapanood sa video na kinuha sa Corimao, Ilocos Norte ang pagpupumiglas ng hammerhead shark matapos itong hulihin at dalhin sa lupa. Ang mga residente, tinitingnan lang ang kawawang pating. Ang nagbe-video, sinipa pa ito. Kita sa balat nito ang sugat at gasgas. Halos hukayin na niya ang lupa sa kalsada. Nakakalungkot ito panuurin, lalo na't endangered o malapit nang maubos ang lahi ng mga ito. Last but not the least, wobbegong shark. Sa liit na 4 feet, aakalain mo bang delikado ito sa mga tao? Pero bago ka mag-isip ng masama sa mga pating na ito, hayaan mo muna ako magpaliwanag kung bakit sila mapanganib. Ang mga wobbegong shark ay kabilang sa pamilya ng carpet shark. Tinawag silang carpet dahil madalas lang silang makita sa sahig ng karagatan. Sila ay mga ambush predator. Simula 2008, meron ng 50 attacks ang naitala sa lahi ng mga ito. Nagiging delikado lang sila sa tuwing hindi nirerespeto ng mga divers ang privacy at distance sa mga wobbegong shark. Medyo introvert kasi ang mga isdang ito at ayaw nilang kinukulit sila. Madalas silang kinukunan ng litrato o di kaya ay aksidente silang nahahawakan o natatapakan dahil sa tindi ng kanilang camouflage. Para maiwasan na makagat ng alinmang uri ng pating, ito ang ilang tips na dapat tandaan. Una ay magtanong sa mga lokal kung ligtas ba ang napiling swimming spot o kaya naman ay lumangoy lang sa otorisadong lugar. Pangalawa ay palaging lumangoy ng may kasama at malapit sa pangpang kung saan malapit sa maraming tao. Pangatlo ay huwag lalangoy ng gabi o takip silim dahil aktibo ang mga pating sa oras na ito. Pero kung may megalodon sa dagat, kalimutan mo na lang ang mga pahayo ko at huwag ka na lumangoy. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Roosevelt Mases. What's up kay Jeya at IZ Gatbonton. Shoutout kay Winifred Neserio, Sian Jacob, Dengsky Alemania Alcantara at Albert Kisel, John Rex Kalinawan Galiendo, at kina Lay Adam at Sam Henrich Mosqueda. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating kwentuhan. Dito sa rehiyon ng Mindanao, matatagpuan ang pangalawa sa pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Ito ang Lake Lanao. May lawak ito na 340 square kilometers, halos kasing lawak ng buong Metro Manila. Ayon sa mga scientist, ang Lake Lanao ang pinakamatandang lawa sa Pilipinas at Southeast Asia. Naging tahanan raw ito ng mga dinosaur ilang milyong taon na ang nakalipas. Dahil sa lawak at lalim ng Lake Lanao, marami nagsasabi na may mga halimaw raw na nagtatago rito. Marami tuloy ang natatakot na lumangoy sa lawa na to. Sa maniwala ka man o hindi, merong tunay na halimaw ang nakatira sa Lake Lanao. Ang halimaw na aking tinutukoy ay merong palikpik, marami kong lumangoy at madalas sa kanila ay inaalagaan pa ng mga tao. Ito ang mga tilapia. Halimaw kung itrato ang mga tilapia dahil inubos nito ang mga native na isda sa Lake Lanao. Paano at kung bakit ito nangyari? Ganito kasi yan. Ang Lake Lanao ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda o yung native fish. 17 rito ay dito lamang sa Lake Lanao matatagpuan. Ilan sa mga halimbawa ng native na isda sa Lake Lanao ay ang kanduli, dalag, dulong, biya at ayungin. Sa ngayon, nasa peligro ang buhay ng mga native na isda dahil sa pagsulputan ng mapaminsalang tilapia. Matatawag na invasive species o isa lamang dayuhan ang mga tilapia sa Lake Lanao. Kung tutusin, hindi naman talaga native o likas na matatagpuan ng mga tilapia sa Pilipinas. Noong dekada 50, sa pamumuno ng dating presidente na si Elpidio Quirino, ipinasok sa Pilipinas ang libu-libong tilapia galing Africa upang dito paramihin sa ating bansa. Napili ang tilapia bilang pangunahing isda sa agrikultura dahil madali itong paramihin at mabilis pang lumaki.
Maraming negosyante at mangingisda ang nagsimulang magtayo ng fish farm sa Lake Lanao at ang kanilang inaalagaan ay walang iba kundi ang tilapia. Naging patok sa mga Pilipino ang pagkain ng tilapia dahil bukod sa mura itong mabibili sa palengke, ubod pa ng sarap ang isda na to. Walang makapigil sa pagdami ng mga fish farm sa Lake Lanao kaya mabilis ding lumobo ang populasyon ng mga tilapia. Ang hindi nila alam, perwisyo ang mga tilapia sa balancing ecosystem ng Lake Lanao. Sobrang takaw kasi ng tilapia kaya't kinakain nito ang limitadong supply ng pagkain sa ilog gaya ng algae at maliliit na hayop. Kinakain din ng mga tilapia ang maliliit na native na isda gaya ng biya at dulong. Isa sa pinaka-naapektuhan ng pamiminsala ng tilapia ay ang pamilya ng mga barboats o mas kilala sa tawag na barbfish. Meron kasing 17 uri ng barbfish na endemic at dito lamang sa Lake Lanao matatagpuan. Noong taong 2020, kinumpirma ng IUCN o International Union for Conservation of Nature na 15 uri ng barbfish sa Lake Lanao ang tuluyan ng naubos o na-extinct. Kapag sinabing extinct, ang mga isda na to ay hindi na muling makikita pang buhay sa Lake Lanao. Isa sa mga naubos ay ang isdang katapa-tapa, isdang kandar, isdang baulan at isdang pait. Ayon sa mga siyentipiko, marami pang isda sa Lake Lanao ang pinangangambahang maubos o ma-extinct dahil sa pamimeste ng tilapia. Maliban sa tilapia, ang mga isdang cream dory o pangasius ang isa pang namimeste sa Lake Lanao. Isa itong uri ng hito na kayang tumimbang ng 1 kilo. Ang mga cream dory ay likas na matatagpuan sa ilog ng Vietnam, ngunit noong 1980s, dinala ang mga isda na ito papasok ng Pilipinas upang pagkakitaan. Ito kasi ay madaling alagaan, madaling paramihin at madali ring palakihin. Bonus pa dahil ubod din ng sarap ang karne nito. Ang Lake Lanao ang isa sa napiling pwesto upang pakawalan at paramihin ng cream dory bilang negosyo. Pagkalipas ng 20 taon matapos pakawalan ng cream dory sa Lake Lanao, nakita ng mga siyentipiko ang unti-unting pagkasira ng lawa bunga ng pagrami ng cream dory. Kinakain kasi ng cream dory ang maliliit na native na isda at nakikipag-agawan pa ito sa limitadong supply ng pagkain sa lawa. Dahil dyan, diniklara itong invasive species o yung isdang dayuhan na sumisira sa balancing ecosystem ng Lanao Lake. Mula Mindanao, tumungo naman tayo sa Luzon para bisitahin ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Ito ang Laguna de Bay. Mahalaga sa mga taga-Maynila at Calabarzon ang Laguna de Bay dahil kalahati sa mga tubig tabang na isda na itinitinda sa palengke ay nanggaling sa Laguna de Bay. Sagana sa likas na yaman ang lawa ng Laguna de Bay, ngunit gaya ng nangyari sa Lake Lanao, merong mga uri ng isda ang gustong sumira sa lugar na ito. Ang isda na aking tinutukoy ay merong matigas na balat, merong matulis na palikpik, at palagi nakadikit ang nguso sa batuhan. Ito ang mga janitor fish. Mahalagang malaman mo na ang mga janitor fish ay isa lamang dayuhan sa lawa ng Laguna de Bay. Nagsimulang dumami ang janitor fish sa lawa na ito dahil maraming tao ang nagpakawala ng kanilang alagang isda galing sa kanilang aquarium. Maraming janitor fish ang itinapon sa Laguna de Bay dahil hindi na ito kayang alagaan ng may-ari sa isda. Simula ng pakawalan ng janitor fish sa Laguna de Bay, wala nang nakapigil sa paglobo ng kanilang populasyon. Nagmula pa kasi sa kontinente ng South America ang mga janitor fish kung saan kinakain sila ng malalaking predator gaya ng buwaya at giant otter. Pero dito sa Laguna de Bay, walang kalaban ng mga janitor fish dahil wala namang otter at crocodile sa lawa na ito. Naging perwisyo sa mga lokal na mangingisda ang janitor fish dahil kinakain nito ang mga itlog ng native na isda.
hindi mapili sa pagkain ng mga janitor fish, kaya kinakain ito mula sa maliliit na isda hanggang sa mga lumot at halaman. Hindi kaya makipagkumpetensya ng mga native na isda sa mga dayuhang isda dahil maliit lang naman ang katawan ng mga isdang Pinoy. Ito ang dahilan kung bakit dumami ng dumami ang mga janitor fish sa Laguna de Bay dahil wala naman silang kalaban dito sa Pilipinas. Sa ngayon, mahigpit na pinagbabawala ng mga nag-aalaga ng aquarium fish na huwag pakakawala ng mga isda sa ilog at lawa. Ito ang dahilan kung bakit iligal ang pag-aalaga ng pirana sa Pilipinas dahil maaaring pakawalan ito sa ilog at magsimulang dumami. Ang mga pirana kasi ay sobrang agresibo at palagi naghahanap ng makakain. Nakakatakot isipin kung bigla na lang dumami ang pirana sa ating ilog. Lagot tayo dyan. Dahil dyan, mahigpit na ipinagbabawal sa publiko ang pag-aalaga ng mga delikado at matatapang na isda sa Pilipinas. Kaya naman kailangan mo pang kumuha ng special permit mula sa DENR kung balak mong mag-alaga ng monster fish para masiguro na hindi mo ito pakakawalan sa ilog gaya ng janitor fish. Kung tutuusin, marami pang imported na freshwater fish ang pinangangambahang dumami sa ilog ng Pilipinas. Kung ikaw ang tatanungin, anong uri ng monster fish ang ayaw mong dumami sa ilog ng Pinas? Matatakot ka ba kung biglang sumulpot ang mga vampire fish ng Amazon River? O mas kikilabutan ka kung dumami ang African tiger fish sa ilog malapit sa inyo? I-comment mo na yan sa ibaba kung ano ang pinaka nakakatakot na isda na ayaw mong pumunta sa Pilipinas. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinaka nakalalasong isda sa karagatan ng Pilipinas. Number 10. Cockatoo wasp fish. Tinawag silang cockatoo dahil ang kanilang dorsal fin o yung palikpik sa kanilang likod ay nakatuyo na parabang buhok ng kakatu. Tinawag silang wasp fish dahil meron silang panusok sa dulo ng kanilang palikpik at ginagamit lang nila ito bilang self-defense. Ang matusok ng wasp fish ay maihahalin tulad sa sakit na tusok ng putakti. Gayunpaman, ang kanilang lason ay hindi mapanganib sa mga tao at hindi mo ito ikamamatay. Ang pangsyam sa listahan ay ang nakakatakot na stargazer. Hindi yan, ito. Sila ang stargazer. Kung may makita kang ganito sa buhangin, kakayanin mo pa rin kayang tumalon sa tubig? Maraming kahanga-hangang bagay tungkol sa mga stargazer gaya ng kung paano ito manghuli ng isda gamit ang kanilang dila at sa kakayanan nitong maglabas ng kuryente ala Pokemon style. Sa video na ito, focus lang tayo sa lason nila. Sa gilid ng kanilang hasang may mga tinik na kapag natusok ka ay pwede mong ikalason. Ang lason nito ay hindi nakamamatay pero kaya kang bigyan ng malaimpyernong sakit at mamamaga. Kaya sana ay sapat na yun para layuan mo ang mga stargazer. Itsura pa lang nila, kahit hindi ko alam na may lason ito, hindi ko talaga ito hahawakan. Kung may obsession ka sa saltwater aquarium, malamang ay pamilyar ka sa susunod sa listahan. Ito ang mga striped blenny. Kung tutuusin, wala kang dapat ikatakot sa mga isdang ito dahil hindi nakamamatay ang kanilang lason, pero pwedeng ikamaga o ikaparalisa ng ilang minuto ang apektadong parte na kinagat. Pangwalo ito sa listahan dahil sa amazing nitong properties. Pinag-aaralan na kasi ngayon ng mga eksperto kung paano mapapakinabangan ang kanilang lason bilang makabagong painkiller na pwedeng ipalit sa mga gamot gaya ng ibuprofen at mefenamic. Isa itong testamento na hindi porket makamandag ay dapat nating lipunin o iwasan. Kahit mukhang delikado ang isang hayop, dapat natin itong pag-aralan upang makatuklas ng bagong kaalaman at kung paano natin ito mapakikinabangan. Pang-7 sa listahan ay ang mga dogfish. Kalahi ito ng mga pating. May kita ito sa malalim na karagatan ng Pilipinas. Gaya ng mga waspfish, kaya maglabas ng lason ang tinik na makikita sa kanilang dorsal fin o yung palikpik sa kanilang likuran. Ginagamit nila ito bilang self-defense
sa mas malalaking pating na gusto silang kainin. Gaya ng mga naunang isda sa listahan, hindi sila mapanganib sa tao. Number 6. Striped surgeonfish. Mukha silang masarap hulihin dahil sa kanilang ganda. May tinik ito na makikita malapit sa kanilang buntot. Pag natusok ka nito, pwede kang magdugo ng sobra-sobra at sumakit ng parang tinusok na bubuyog. Maliban pa dyan, pwede kang malason sa pagkonsumo ng kanilang karne sa paraan ng ciguatera food poisoning. Gayunpaman, sikat ito sa mga scuba diver dahil sa likas nitong ganda at kulay na pinakamarami sa dagat ng Anilao, Batangas. Number 5. Lionfish. Kontrary sa paniniwala ng maraming tao, ang laso ng mga lionfish ay hindi nakamamatay. Ang tinik na nakapalibot sa kanilang katawan ay may lason at ginagamit nila ito para hindi sila malapitan ng mga predator gaya ng pating at tao. Gayunpaman, sikat itong isda para sa mga enthusiast ng saltwater aquarium dahil sa ganda ng kanilang anyo. Andito na tayo ngayon sa top 4 ng listahan. Ang mga isda na babanggitin ko sa top 4 ay may kakayahang kumitil ng buhay ng tao at pawang makikita sa karagatan ng Pilipinas. Number 4. Blue Spotted Ribbontail. Kung gusto mo ng patunay na delikado ang isdang ito, sana ay pamilyar ka pa kay Steve Irwin. Isa siyang matapang at batikang TV host sa programa ng Animal Planet. Isa ito sa personal heroes ko noong bata pa ako. Pero noong 2006, namatay si Steve Irwin matapos siyang matusok sa buntot ng pagi. Mayroong 700 species ng pagi sa buong mundo, pero ang mga blue spotted ribbontail ay nagtataglay ng pinakamalakas na lason at meron nito sa Pinas. Mabilis mo silang makikilala dahil sa asul na batik sa kanilang katawan. Pangatlo sa listahan ay ang mga scorpionfish. Kahanga-hanga ang kanilang camouflage at aakalain mong isang bato. Hindi ito agresibo sa tao at madali mo itong mabubuhat. Yun nga lang, napalilibutan ng matulis na tinik ang kanilang katawan at ang bawat tinik ay nagtataglay ng lason. Napaka-potent ng kanilang lason at sobrang sakit nito pag natusok ka. Pag hindi naagapan ng anti-venom, pwede mo itong ikamatay sa loob lamang ng 8 oras. Ang susunod sa listahan ay hindi ko na kailangan pa ng maraming paliwanagan dahil halos lahat ng mga Pilipino ay alam na makamandag ito at sapat na yun para iwasan ang mga isdang ito. Mas kilala sila sa tawag na butete. Gayunpaman, nakalulungkot isipin na may mga Pilipino pa rin nabibiktima ng isdang ito. Noong 2020, ibinalita ng CNN ang 3 residente sa bayan ng Tabango, Leyte ang binawian ng buhay matapos niyang ihawin ang butete at ipamigay sa kanyang mga kaibigan. 3 ang patay kabilang ang nagluto ng butete. Nakalulungkot ang balitang ito dahil magpasa hanggang ngayon, marami pa rin ang inosente sa lason ng mga butete. Ang number 1 sa listahan at may titulo bilang pinakamakamandag na isda sa buong Pilipinas ay walang iba kundi ang stonefish. Sila rin ang may titulo sa Guinness Book of Records bilang pinakamakamandag na isda sa buong mundo. Meron itong 13 tinik sa kanilang likuran na kapag nahawakan o natapakan ay pwede mong ikamatay sa loob lang ng 1 oras. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!